Muli magandang umaga po sa lahat. Nakakatuwa, nakakasilaw ang inyong mga orange na kasuotan. Salamat sa pakikiisa sa ikawalong araw ng ating mga misa sa pagparangal natin sa ating pinakamamahal na ina. Nung isang araw, meron akong kausap. Sabi niya, nagtatampo. Sabi niya, kasi birthday ko, parang walang nakaalala. Gusto ko sana tanungin sino ba dito ang nakaranas? Tataas ba kayo ng kamay? Kasi nakakahiyang aminin Sino ba dito nakaranas ng birthday ng medyo nakalimutan? Hindi na bati, hindi na naalala. Meron bang maglalakas ng loob, magtaas ng kamay? Meron ba? Sige. May nagtaas ng kamay ko onte, Pero, I am sure, hindi ko alam kung pag-birthday ko excited tayo Ang birthday, kaminsan, naku, excited tayo. Naku, birthday na. Birthday ko na. O kaminsan, dahil sa mga mapapait na nangyari, nung nakalipas, parang natatraumatize tayo. Naku, ayoko na mag-celebrate. Baka mamaya, walang nakaalala, wag na lang, Ako na magpapala sa sarili ko. Kaya minsan, dahil sa mapait na pangyayari o baka trauma, o kung na nangyari sa birthday, kaya defense mechanism, hindi na lang sineselebrate. Baka naman masaya, so talagang sineselebrate, di ba? So maraming iba-ibang paraan ng pagdidiwang ng birthday. Dahil sa mga nakalipas. Tapos, naku, maghahanda ako, wala akong panghanda. Dapat ganito, di ba? Maraming dapat. Kaya kaminsan, ang birthday is not something we look forward to or something that we are not excited about. Sometimes, I do not know how we celebrate it. Medyo nahiya tayo aminin, di ba? Bakit kaya ganito yung aking pagdiriwang ng birthday? Ang Pasko rin, maraming dapat. Birthday din ang Pasko, di ba? Birthday ni Jesus. Dapat masaya lahat. Bawal lang nakasimangot. Bawal, maraming dapat. Pero sa araw ng Pasko, again, parang birthday, it can be the happiest or the most miserable day of our lives. Most miserable. Kasi bakit ganito pakiramdam ko? Dapat, naglulundag ako, maraming dapat. Pero hindi naman yan ang basihan ng birthday. Ang focus, hindi naman talaga sa sarili. Ang focus sa Pasko, sa Kanya, ang birthday, ang mahalaga, ang focus sa Kanya. Pag birthday natin, balikan natin. Magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay. Huwag tayo mag-focus sa isang bagay. Ilang araw natin pinag-uusapan yung focus Huwag focus ang sarili. Nung visitation, ang focus sarili. Yung pagbibigay papuri sa sarili. Ang pagdadasal, ang thanksgiving sa sarili. Kung puro sarili ang focus, we forget the name John. Ano ibig sabihin ng one? God is gracious. Mapagbiyaya ang Panginoon Diyos. Do we doubt God's graciousness? Nagdududa ba tayo? If we doubt God's graciousness, yung pagdududa na yan na negative, sige, negative. Dagdagan pa natin ng more negative, lalaki at lalaki, talaga naman yung araw ng birthday o yung araw ng Pasko, matatabunan ng puros negatibong, and we will have the most miserable birthday or the most miserable Christmas kaysa sa mabiyayang Christmas. Because nagpatalo tayo sa mga negative thoughts.
Let us not lose hope. Napakaganda ng ang pagtapos ng Ebanghelyo. Namangha ang lahat. No? Alam nila, ang kamay ng Diyos ay nandiyan kay Juan. Kaya itong inaabangan, He has arrived. And this day, nakakasigurado sila, the hand of God is here. Katulad ng kapanganakan ng bawat isa sa atin. Surely is the hand of God. The hand of God, we would not have been born. If not for the hand of God, we would not have been here, sitting on our 8th day of our novena of Masses in honor of the Blessed Virgin Mary. If not for God, if God did not will it, we will not be here. Hopefully, we will not forget. At ito ang piniriwang natin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Bagong silang na bata, it is always a symbol of hope. May pag-asa. May pag-asa pa. Pag wala ng bata, wala ng isilang, wala ng darating na bagong sibol, habang may bagong sibol, it is always symbol of hope. Whether it is my child or my neighbor, basta may sinisilang na bata, it is time to celebrate. Because of the generosity of God, because of the graciousness of God. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Let us not allow the past to imprison us. Let us not allow our traumas to wound us, to prevent us from celebrating. Let us be gracious enough and share this joy to others. Kaya, happy birthday, no, kay Zacarias Jr. Pero hindi Zacarias. Everybody was anticipating ang pangalan niya, Zacarias Jr. Sa pangako, no? Dumating ang pangako sa isang lolo at lola na wala ng pag-asa, naghihintay. But remember the graciousness of God. Remember the love of God. And because of this, there is joy in our waiting. There is joy in every Christmas because God is gracious. One ang kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya. Salamat sa Diyos.